Okay, magandang araw mga lods. So, isang panibagong video na naman. Wala muna tayong ano ngayon, wala muna na tayong tutorial, tips at saka kahit ano pa diyan. Kasi naghahanda ako mga lods kasi yung NGCP namin or hindi namin, NGCP talaga. Or National Grid Corporation of the Philippines ba yan? Nag-post na may medyo mahaba-habang brownout from 5 a.m. till 6 p.m. mga lods. Nag-post yung ano namin, local na electric company namin, which is the Soleco mga lods, na may brownout daw. Kasi sinabayan pa yung ano, mga lods, yung bagyo. Masaya na sana kami kasi yung bagyo medyo lumihis. Malakas-lakas yung bagyo. Ikaso yung burnout, nandun pa rin pala yung ano, badya ng burnout mga lods. So, medyo mahirap din sa mga walang solar mga lods. So, tayong may mga solar, so ox pa rin yan mga lods. Kasi umaga naman yung ano, umaga yung burnout. So kung gabi siguro yun, hindi kayanin ng ano natin, yung baterya natin na 43 EH lang mga lods. So, thanks God naman na ano, umaga yung burnout. And then, pinagdasal din namin na sana maganda ang sikat ng araw mga lods, bukas na bukas. Kasi pag hindi maganda, yung solar natin, useless kasi maliit yung battery natin. Ngayon, umulan pa naman. Kadalasan pang umulan, kinabukasan uulan din. Yun. Kaya medyo may konting takot rin. Pero naghahanda naman tayo mga lods. Pinaghandaan natin yan. So, ang ginawa nating paghahanda dyan, dito, sa setup na to, kasi maliit lang yung baterya natin na 24 volts for 3EH. And then wala namang AC mode yung ano natin, yung Johnson 5000 natin. So, ang gagawin natin mamaya, 3:30, off natin yung ano, yung paggamit natin sa solar. Kasi solar pa yung gamit natin. Hanggang 5 p.m. yung solar natin. From 5 a.m. to 5 p.m. Sagad-sagad rin yung pag ano natin. Hanggang maano yung baterya. Yan green energy pa yan mga lods. So nakababa pa yung Soleco, yung Dio natin mga lods. So solar pa rin hanggang ngayon mga lods. Nasa 315 or 320 ata ngayon. So pagkatapos ng video nito, or ngayon na talaga, i-off natin yan mga lods para ma-preserve natin ang 100% na baterya. Off natin yan mga lods para ang gagana yung ano na, yung Dio na. So, first natin gawin is on muna natin yung ano, yung Dio natin, yung Soleco natin. Yan Yan. Yan mga lods. So, on natin yung Soleco. And then, yan, naka-on na yung Soleco mga lods. So, naka-red na. So, off natin yung solar. And then, yung breaker natin. Off din yun natin yung breaker natin para ma-off din yung ano natin, yung inverter natin. Kasi kumukuha din yan ng ano, baterya. So, preserve natin mga lods. Kailangan bukas na bukas meron tayong 100% na baterya. Para pag dating ng 7 or 8 a.m., so kahit 50% yung baterya, okay na kasi nag-harvest na yung ano natin, yung panel. Basta maganda lang ang sikat ng araw. So off natin yan mga lods. So pag nakita natin mga lods, naka-off na yung inverter natin at saka yung display. So yung baterya na lang, nagcha-charge at saka naka-on. Maya't maya, off natin yung mga breaker dyan. Kasi nagkukonsumo din yan. Nagkukonsumo din yan. So, mamaya, off natin yan mga lods. Doon naman sa Samdo natin, kasi may AC mode yun. Kasi yung baterya natin is
12 volts, 100 AH lang yun mga lods. So, konti rin. Oo. Pero kayang-kaya pag umaga, paganahin yung ref, TV at saka fan natin. Makapag-charge pa. So, maya, gawin nating AC mode yun. O mga 8 PM. Siguro mga lods, mag-AC mode ako para kinabukasan. Pag mawala na yung supply ng Dio or Soleco sa amin, so meron na tayong kuryente kaagad. Oo. Antay na lang tayo ng mag-harvest yung panel natin dun sa kabilang setup natin. Kasi yung panel ng Zamdo natin is nakaharap sa east. Oh, nakaharap siya. Medyo konti lang pag umaga, lalo na pag mga 9. Dito na ata sa 9:30 or 10 AM. Oh, magsimulang lumakas yung harvest niya. Kasi nakaharap sa east. Unlike dito, dyan, nakaharap yan sa, nakaharap sa west yung Zamdon. Ito yung nakaharap sa east. Okay. Kasi yung south namin is hindi magandang facing doon. Oh. Kasi may mga kahoy. So kung wala lang sanang kahoy or meron lang pera para tayo ng yung ipataas namin yung solar, mas maganda sa south. Oh, para umaga hanggang hapon makapag-harvest yung yung solar panel mo. So yun mga lods, yun ang ginawa kong paghahanda. Sa Zamdon gawin nating AC mode mamaya, and then dito preserve natin yung 100 percent ng baterya. And then salamat din. Hindi tumama, parang hindi ata. Doon na lang sa mga mayayaman na mga bansa tatama yung malakas. 260 kaya yon. Parang Yolanda na rin yon. So, may tanong ako mga lods, sa inyo ba? Madalas bang ma-burnout dyan? At saka, mataas ba rin yung bill ng kuryente? Sa bawat lugar nyo? Iwan ko lang. Kasi sa amin dito sa Hardin Leyte, parang yung issue ng Meralco, ganun din. Yung burnout at saka mataas na kuryente. Sa inyo ba? Gaya ba rin sa amin or sa Meralco? Paki-comment naman mga lods kung gaya ba dito. Kasi pag ganun din, siguro energy shortage na talaga. Hindi lang sinasabi ng pamahalaan at saka NGCP na may energy shortage. So, sa palagay naman namin, may energy shortage talaga. Pero without proper confirmation pa mga lods. So, yun mga lods. AC mode na natin yung yung Zamdo natin. Para kinabukasan, pag mag-burn out, check 100% yung natin, yung baterya natin. Mamayang or bukas ng 5 AM. So, set natin sa AC mode. Tingnan natin kung naka-AC mode na ba to. Yun, D1. So, natin. Ayan, D1. AC mode yung D1. Kasi yung D3, yan ang off-grid mode. So, D1 natin. Naka-AC mode na yan. And then, long press. Balik sa menu. And then, ito, saksak natin. Dio to. Grid to mga lods. So, saksak natin dyan. Okay. Yan. May nadagdag na grid. So, kung titingnan natin, yung grid or Dio, papuntang inverter and then papuntang battery. Nag-charge ng battery. And then, yung mga load natin, direkta from Dio or grid. Yan o. So mamaya, kung mawala yung grid, matik siyang battery na yung gagamitin natin. Yan o. Pero ang downside naman, pag naka AC mode ka, madalas umiinit yung yung inverter mo. Kaya naglagay ako ng extra fan. So palagi siyang mag-activate. Mayroon namang nakalagay na thermostat. Para pag 37 degree na, matik siyang bubukas. So palamigin niya. Kasi dito sa fan ng Zamdon, magbubukas lang ata siya pag 40
45 degree. So, ginawan ko na lang ng paraan para hindi umabot sa 45 o kung umabot man, madalang lang. Oo. So, yan mga lods. Update ako bukas. Okay, magandang umaga mga lods. So, nagsimula na yung burnout kaninang 5:16 AM. Yan Yan ang natin. Naka-solar na tayo mga lods. So, simula na ang mga sabihin na nating paghihirap sa mga walang kuryente. O hindi sanay na walang kuryente. Yan So, mayroon pa tayong kuryente kasi 100% yung baterya natin. So, luckily, mapalad tayo mga lods. Meron tayong talento na makabuo tayo kahit paunti-unti ng pagbuo ng solar. So, thanks God. So, may ilaw pa rin kami mga lods. Yan ang update namin. Wala pang harvest naman. Hindi pa nag-harvest. Nasa 3 watts pa lang mga lods. Siguro mamayang 7 ata or 6:30 mag-harvest na yan. Kasi 5 pa ngayon. 5:40 pa ngayon. So mamaya mag-harvest na yan mga lods. Yan Hindi pa stable. 3 watts pa yung na-harvest. 128 naman na yung load natin ngayon sa ngayon. So, green energy tayo mga lods. Solar. So, dito sa kabilang bahay naman, yung maliit na bahay namin, meron pa tayong ilaw. Kasi, meron din tayong dito. Meron din tayong isang setup dito sa kabila. Yun yung Zamdo natin. So, goods na goods pa rin. Mayroon pa tayong ilaw. Naka 100% pa yan kanina. Mataas pa yung SOC dyan kasi naka AC mode yan. Naka-charge yan kagabi. So, mayroon pa tayong ilaw mga lods. Thanks God, marunong tayong magbuo. Paunti-unti nga lang kasi wala tayong pera. Hindi naman tayo pa nagkapera dito sa YouTube. Sinishare lang natin kasi maliit pa yung channel natin. Pero kahit ma-monetize tayo, hindi ko naman hangad na magkapera ng malaki or magkapera sa YouTube. Siguro, i-monetize ko rin pero na lang, bonus na lang kung may makukuha tayo. Meron pala tayong smoke detector dyan mga lods. And then, fire extinguisher. Meron tayo. Yun pala ang update natin mga lods sa 5:50 ng umaga. Mamaya tingnan natin kung yung baterya natin. Kayang-kaya ba ng baterya natin na 24 volts 43 Ah mga lods. Yung isang umaga. Tingnan natin kung ano yung mga mapapagana sa ganong baterya lang. Okay, so 7:38 yung update natin mga lods. Nasa 99% yung baterya natin. Yung load natin ay nasa 400 mahigit mga lods. So, yung harvest naman natin, nasa 200 na din. Bawat panel, yan Yan. So, nag-compensate naman kung ilan yung load natin doon sa harvest natin mga lods. So, solar pa rin tayo ngayon. Yan may dalawang customer na tayo mga lods. So, update tayo mga lods. Yan nakapag-TV pa kami mga lods. And then, bukas pa yung ilaw namin. At saka, meron na tayong dalawang nagcha-charge. Yan So, dalawa pa kasi umaga pa. Mamaya, fully book yan. Full yung mga saksakan dyan mamaya. So, update check tayo mga lods. 8:30 ng umaga mga lods. So, ganang-gana pa rin yung natin. Goody-goody pa rin yung solar setup natin. Yan
So tingnan natin kung ilan na ba yung ano natin, yung load natin or kinukonsumo natin. So nasa 750 yung ano natin mga yung load natin or kinukonsumo. Pero yung bawat panel natin nag-harvest naman ng 400 or 400 mahigit. Yan oh. Tingnan natin. Yan. So nag-compensate pa rin. Oh. Goods na goods pa rin yung baterya natin nasa 76%. So yan, goody-goody pa rin. Meron ng maraming nag-internet mga lods. 5 pisonet na ang gumagana natin. So goods pa rin. Kasi kayang-kaya pa rin ang harvest natin mga lods. Goody-goody pa rin sa harvest natin. Okay mga lods, so pagupit na naman tayo kasi matagal-tagal pa yung update natin. Kasi medyo mainit na sa pakiramdam yung medyo mataas na yung buhok natin. Yan o. Yung lalabs ko naman tagagupit sa akin mga lods kasi ayaw kong paggupit sa iba. Okay, update mga lods. So 3:17 ng hapon. Yan o. Load natin nasa 200 lang, 276. And then yung harvest natin is medyo bumaba kasi dumilim yung langit. Solar pa rin yung gamit. Pero konti na lang yung naglalaro. Isang PC na lang ata. Kasi yung natin dumilim yung langit mga lods. Kagaling pa nga sa ulan. Yan o. Medyo madilim na. Kasi may bagyo naman napaparating. Nasa Pasipiko na. So yun mga lods. Yan ang update natin sa solar setup. And then yung battery natin is nasa 73%. Yan o. So goods na goods pa rin yan mga lods. So yun mga lods, maraming salamat sa pagpanood. And then mamaya, iano ko yung natin, dyan saksakan. Kasi expected na yan bukas, 15 to 20 na CP, sabay-sabay. And then magcha-charge yung mga kapitbahay namin. Hindi naman libre. May bayad pero mura lang. Kasi dati, yung wala pang solar, nakipag-charge kami, 30 pesos para natin, ma-fully charge yung cellphone natin. Pero sa amin, 10 pesos lang. Kasi hindi naman libre yung paraphernalias. Libre yung sikat ng araw. Pero yung ginagamit ng mga paraphernalias, hindi naman libre para ma-harvest yung energy ng araw. So, pinabayaran natin konti para medyo may kita rin tayo, mga lods. Pero pag emergency naman siguro, yung mga bagyo, siguro pwede na ring libre. Pwede na. Pero pag mga ganito, siguro may bayad. Yun mga lods, maraming salamat sa pagpanood ng natin, video natin. Kung umabot kayo sa puntong ito mga lods, makihingi sana ako ng subscribe man lang. At saka paki-like din ng natin, video. Kasi yung subscriber natin kulang pa. Yung maliit na channel natin kulang pa ng subscriber para maka-hit tayo sa 1,000 na subscribers, mga lods. Paki-subscribe naman. Maraming salamat. Thanks for watching. Bye-bye.